Isang mapagpalang araw po ng Martes, September 9 na po 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung dating bagyong Silani o ngayon ay tinatawag po na bagyong Tapa, international name po niya yan, meron po itong lokasyon ngayon na 1,095 kilometers west of northwest of extreme northern Luzon ay nananatili pa rin sa ating monitor. Bagamat ito pumalo na sa tinatawag natin na severe tropical storm, wala naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At kung napapansin nyo mga kaibigan, wala tayong epekto ng habagat ngayon. Yung habagat kasi hinatak siya ng high pressure na hangin or spiral clouds nito nga pong si Bagyong Lani or si Tapa, no? Yung international name ng bagyo na nasa labas ng ating par. So titignan natin yung mga posibilidad sa pwedeng mangyari kung may mabububang panibagong bagyo sa mga susunod na mga oras or mga araw. So dito muna tayo sa ating tinatawag ho na forecast weather conditions, which is mga lugar na apektado ng easterlies o mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko kasama ng mga localized thunderstorm. So sa area ng Bicol region, Eastern Visayas kasama na ho dyan ng Caraga at ilang bahagi ng Quezon, weather condition po, lagay ng panahon dyan, cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorm dahil sa easterlies. So ang easterlies, yan ay nagbibigay ng malinsangang panahon pero hindi tayo ligtas sa pag-uulan or banta ng mga pag-uulan, isolated rain showers pagdating ho sa hapon at sa gabi dahil sa easterlies din yan. So possible pa rin mga pagbabaha sa mga lugar na yan at landslide sa mga landslide prone area. Sa area po ng Metro Manila, no, ilang bahagi ng Mimaropa, the rest po ng Calabarzon, ilang bahagi ng Visayas, kasama na ilang bahagi ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin yan sa easterlies. So kapag nawawala ang habagat at may pumapalit, no, yan ang nakikita nating senaryo dyan. Ito namang easterlies kasi hindi naman pwedeng magsabay din yan, nagkakaroon ng matinding impact yon. Dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, medyo malamig-lamig, no? Pero sa bandang silangan dahil sa easterlies, ay mas umiinit po yung pressure ng hangin at nagsasabay pa sila nagpapaulan sa hapon at sa gabi. Ang ilang bahagi ng ating bansa, dyan sa may Luzon, Visayas at Mindanao na mga hindi ko nabanggit, ay maapektuhan naman ng localized thunderstorm and usually bigla yan nagpapaulan na lang bandang hapon at sa gabi. Nakita nyo ilang araw na nagkakaroon tayo ng malalakas sa pag-ulan at madalas tuwing hapon talaga. Maalinsangan at mainit naman sa umaga, sa tanghali. Pero kapag naipon yung init na yan sa lupa, sa kalupaan, yung nag-i-evaporate yan, no? Nag-i-evaporate yan, sumisingaw yan sa taas ng kaulapan mga kaibigan at namumuo yung tubig dyan na siya naman nagbibigay ng pag-uulan sa hapon at sa gabi. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit lagi na lamang tuwing hapon po nagkakaroon tayo ng mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. Lalo na pansinin nyo pag sobrang init dahil sa easterlies sa umaga sa tanghali, pagdating ng hapon, asahan natin na malakas po ang may dudulot na pag-uulan yan. Sa ngayon, kung titignan nyo, wala naman tayong banta ng susunod na bagyo, pero hindi pa rin natin inalis yung mga posibilidad within the next 24 to 48 hours ay may mga posibilidad na pwedeng mangyari o magbago. Ang habagat ho kasi ay nananatili pa rin sa kalurang bahagi ng ating bansa pero mahina lamang siya ngayon. Kaya nga wala siya sa update ni easterlies ho. Pero once na may mabuo po na low pressure area sa kalurang bahagi ng ating bansa, agad-agad mag-i-intensifies or mabubuhay muli itong habagat na siya magpapaulan sa kalurang bahagi ng ating bansa. So ang senaryo naman, mawawala naman ang epekto ng easterlies sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Sa ngayon, kaibigan, kabayan, kapatid, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag niyong kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.